Brother Owen, dati sa turo mo wala pang nakakapunta ng langit na tao. Pero ngayon meron na. Naguguluhan na ako sa turo mo ah. Okay, so no problem naman po sa mga bagay na yan. Kaya narito yung channel na kung saan ay ipalinaw sa mga taong nalilito, naguguluhan. Narito yung channel para ipaunawa po sa inyo ang mga bagay-bagay patungkol po sa mga bagay na yan. Ano po? Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo, no, dahil kayo ay laging sumusubaybay sa channel ito at nakikinig. At kung kayo talaga may mapupuna para ipalinaw, salamat at gusto mong ilinaw ito sa iyo, no? Salamat sa iyong palaging pagsubaybay sa pag-upload ng ating mga aral at turo mula sa ating Panginoon Kristo para tayo'y madagdagan ng karunungan at kaalaman. Salamat sa tanong na yan at mabubuksan ang ating kaisipan para malaman natin ang mga plano ng Diyos at maintindihan natin ang pinagagawa ng Diyos. Ano? Hindi natin alam kasi yung mga pamaraan ng Diyos kaya tayong minsan nalilito sa bawat binabasa natin. Pero tayo narito para ipaliwanag, ipaunawa sa pamagitan ng kasulatan. Kasi kung walang kasulatan, hindi ko pwedeng ipaliwanag naggagaling sa aking sarili. Kaya patuloy tayong mag-aral sa kanyang mga salita. Dahil nga sa mga impormasyon na kulang tayo, no ho, na para madagdagan, tama po yung mga itinatanong ninyo para magbigay linaw pa sa ating mga kaisipan na kung saan ay nalilito, naguguluhan sa bawat nangyayari. Sapagkat ang kapangyarihan po ng Diyos ay hindi basta-basta agad natin makukuha at mauunawaan. Ano po? Kailangan talaga natin na masuri, mapag-aralan ang bawat pangungusap. Ano po? Kaya't bibigyan po natin ito ng kasagutan. Ito po ay galing po kay Mark Beans. Bago po yan, nais ko po muna nga ipakilala ang channel nito, God's Word, Read the Scriptures. Sa lahat po na nag-subscribe, thank you so much sa inyong suporta. At doon sa mga bago ay niwe-welcome ko po. Nais ko rin na ikaw ay mag-subscribe sa channel nito para madagdagan ang iyong karunungan at kaalaman at pangunawa. Sapagkat yung iba ay hindi makapag-subscribe, aywan ko kung bakit ano, mas marami yung nanonood kaysa nag-subscribe. Pero anyway, ang importante dito ay makaalam kayo ng katotohanan. Ngayon, magbalik po tayo sa ating pinag-aaralan. Dito po sa tanong po ni Mark na kung saan ay nalilito siya na kung saan yung ating napag-aralan patungkol po kay Elias ay nakarating daw sa langit. Bagamat yun ay nakasulat, ano ba langit? Kasi po meron tayong tinatawag na unang langit, ikalawang langit, at ikatlong langit. So mapapansin po natin doon sa ikatlong langit, wala pa pong nakakapunta. Saan bang langit pumunta si Elias ayon sa kasulatan? Muli natin basahin yung ikalawang hari, no? Para maintindihan natin bakit doon inilagay ng Panginoon si Elias na tinatawag na langit. So basahin muna natin. Ikalawang hari, chapter 2 verse 1, basahin natin. Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo, naglalakad sina Elias at Eliseo galing sa Gilgal. So dito, ang nakasulat po'y langit. Kasi po maraming tinutukoy na langit. So ang pinag-uusapan po natin doon sa ikatlong langit na kung saan ay doon nakatira ang Diyos. Amen? So ibig sabihin, kung itong ikatlong langit may nakapunta na ba? Ngayon, tatanungin natin si Apostol Pablo dahil meron po siyang pangitain patungkol sa ikatlong langit. Basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto chapter 12 verse 2, basahin natin sa kanyang mga sulat. May 14 na taon na ang nakararaan nang dalhin ako sa ikatlong langit. Kristiyano na ako noon. Hindi ko matiyak kung nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso at narinig ko roon ang mga kamanghamanghang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. Ngayon, dito sa ating binasa, no, umabot po tayo sa verse 4 na kung saan ay ipinapakita dito yung pagkapunta ni Apostol Pablo sa ikatlong langit ay hindi niya ma-specific kung siya ay
nasa katawan o nasa espiritu. Bagamat ito po ay isang pangitain, ano po, pag sinabing pangitain, pwede ito ipahayag o maging sa mga bagay na panaginip na kung saan ay nangungusap ang Diyos. Katulad po ng ibang mga lingkod ng Diyos na kung saan ay nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng panaginip o pangitain na kung saan ay makita iyong kapahayagan mula sa Diyos. Ngayon, sa tanong po ni Mark na kung saan ay nalilito po siya para mabigyan po natin ito ng kaliwanagan. Ano po? So, ang pinag-uusapan natin kasi maraming langit. Saan ba pumunta si Elias? Sa ikalawang langit, sa ikatlong langit, o sa unang langit? 'Di ba? Marami po diyang pag-aaral ng unang langit, ikalawang langit, at ikatlong langit. Malinaw po yung ating papansinin dito sa mga sulat sa ikalawang hari kung babalikan po natin po. So, puntahan natin para magbigay linaw to sa atin. Ngayon, pag sinabi po dito sa pangungusap na ito, uunawain natin. Ganito po para maunawaan natin, maging sa kapatid sa pananampalataya. Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo. So malinaw po, saan ba nagmumula ang ipo-ipo? Alam naman natin hindi sa kalawakan, kundi dito lang po sa ating kapaligiran para makita lang natin, nakikita ng ating mga mata kapag nagkakaroon ng isang ipo-ipo ay dito po nagmumula sa ating mundo. Amen? Maliwanag po ba? Ibig sabihin, kung dinala si Elias sa langit, hindi po doon sa ikatlong langit. Ibig sabihin sa ating napag-aralan, wala pa pong nakakarating talaga doon sa ikatlong langit. So naliliwanagan po ba kayo? Maging kay Mark, malinaw po. Ngayon, dahil pinag-aralan natin nitong previous na upload nating mga video na kung saan ay si Elias ay lumutang sa bagong tipan. Di ba? Kaya ang daming paniniwala ng iba na si Elias daw ay hindi namatay. Pero, nakita natin sa bagong tipan, nakaranas siya ng kamatayan. Yung sinasabi sa mga paliwanag po ng mga lingkod ng Diyos na sa mga itinuturo at mga kasulatan na kung saan ay pinugutan ng ulo si Juan Bautista, which is, ang tinutukoy na yon ay si Elias. Kung si Juan na tagapagbautismo at siya rin po si Elias na dumating sa bagong tipan, ibig sabihin nakaranas po ng kamatayan na si Elias. Kaya ibig sabihin, hindi siya nakarating din ng ikatlong langit. So malinaw po ba? So pupuntahan natin yung pangyari na kung saan ay napagutan ng ulo si Juan Bautista para makita natin na nakaranas din ng kamatayan si Elias. So pupuntahan natin yung talatang yon. Ngayon po basahin po natin sa mga sulat ni Marcos, chapter 6 verse 25. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, gusto ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang bandihado. Yan po ang kalalagayan at naganap kay Juan Bautista na kung saan ay napugutan ng ulo habang siya'y nakakulong. Ngayon, kung ito po ay si Elias na tinutukoy, naiisa rin po ang tinatawag natin at kinikilalanan natin na si Juan Bautista na siya rin po si Elias na kung saan ang mga paliwanag ng iba na hindi daw namatay si Elias ay nakaranas din po ng kamatayan noong sa bagong tipan. Nakita po ninyo? Kaya dapat nating malaman yung sinasabi doon sa aklat ng Hebreo na dahil sa kanilang pananampalataya, nakaranas po sila ng kamatayan. So babasahin po natin yon para maintindihan natin. Ngayon, kung babalikan po natin itong Hebreo 11:13, basahin natin para maintindihan natin na kung saan ang lahat po ng mga mananampalataya mula kana Abel, kay Enoch, kay Abraham,
at sa iba't ibang mga pinangakuan po ng Diyos, maging si Elias po ay nakaranas ng kamatayan at hindi pa nila nakakamtan yung buhay na walang hanggan. So basahin natin ito. Hebreo 11:13, ang lahat ng taong ito'y namatay na, sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila. Natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ang sarili nila at nanirahan lang sa mundong ito. So kung papansinin po ninyo, dahil may pananampalataya naman sila, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, hindi pa rin po natatanggap. Bakit? Ang, para maintindihan po natin ang plano ng Diyos ay ganito. Kung pupuntahan po natin yung last verse, pupuntahan po natin, no? Dito muna tayo magsimula sa verse 39 hanggang 40. Ang sabi po dito, kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Nakita po ninyo, may pangako ang Diyos na bibigyan po sila ng buhay na walang hanggan. Nung panahon na yon at hanggang ngayon, hindi pa ito nakakamtan. Bakit? Kasi po, ang gusto ng Diyos, magkaroon po ng pagsabay-sabay, pagpasok sa kanyang kaharian. Walang mauna, walang mauhuli. Kaya ito ang pangako ng Diyos. Kung pupunta natin sa verse 40, ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang pangako niya sa kanila. Yun po ang malinaw. Para makasama din tayo na mga hindi Hudyo, maging mga hindi pa mananampalataya, dadating ang panahon, ang gusto ng Diyos sabay-sabay. Kaya doon sa pangako po ng ating Panginoong Kristo, ay ipagkakalob ito sa lahat ng tao. Maging yung mga naunang sumampalataya, namatay po sila. So meron pong tinatawag na pagkabuhay na muli. Bubuhayin sila para doon sa mga nabubuhay pagdating ng Panginoong Kristo, maging sabay-sabay ang pagpasok ng langit. Kaya dito, kung babalikan po natin, no, huwag ka pong malilito, kaibigang Mark, no? Totoo pong hindi pa nakakarating ng ikatlong langit si Elias. Nalito lang tayo kasi merong tinatawag na unang langit. Ito po ay para maintindihan natin, no? Meron tayong napag-aralan na Sheol at Hades. Ano po? Yung Sheol, doon napupunta yung mga kaluluwa para makapagpahinga. At yung Hades naman, ibinubukod yung mga taong mga pasaway. Amen? Ngayon, yung mga hindi sumusunod sa Diyos at talagang talamak ang kasalanan, ito po ay sa Hades mapupunta. Ngayon, meron pang tinatawag tayong dambana ng Diyos na kung saan doon na nga itinawag ng Diyos na nagpapahinga sila. So, tingnan natin ang ganitong pangungusap para maintindihan natin, maaring doon dinala si Elias habang nagpapahinga. Tingnan natin para kasi magkaroon lang tayo ng kaisipan na saan bang langit pumunta si Elias? Di ba? Kung hindi pa nakakarating ng ikatlong langit si Elias. Kasi lumutang uli siya sa bagong tipan. At ginanap niya yung tungkulin na kung saan ay may mission pa si Elias. Amen? Pero nakaranas ng kamatayan si Elias. Sa pamagitan po ng ang kanyang pangalan ay Juan Bautista, yun po ang pinangalan sa kanya si Juan Bautista. Kasi po ang ibang paniniwala ay yung espiritu daw ni Elias ay sumanib sa katauhan po ni Juan Bautista. Hindi po ganun. Na kung saan ay napag-aralan po natin, wala pong pag-aaral patungkol po sa reinkarnasyon. Amen po ba? At ito'y napag-aralan natin na itong last video natin. Ano po? Wala po naman tayong mababasang ganun. Kundi ang pinapaliwanag ng ating Panginoon Kristo. So punta muna natin yung paliwanag ni Kristo para makita natin mamaya-maya kung saan nagpunta si Elias. So ngayon, yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, kasi po siya ang nagsabi na kung saan na siya rin po yung tinutukoy na Elias, na kung saan ang mga tao, ang paniniwala ay si Juan Bautista. Hindi nila napagkakilala na si Juan Bautista na kung saan yung darating sa sinasabi sa kasulatan, si Elias ay mauuna.
bago ang Kristo. So basahin natin 'yun. So basahin po natin dito sa mga sulat ni Marcos 9:12 para maintindihan natin na ang tinutukoy na mauna ay si Elias. Ano po? Sumagot siya sa kanila, "Totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo," ang sabi po ng Panginoong Hesus, "dumating na si Elias at ginawa ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya. Ayon na rin sa isinulat tungkol sa kanya." Kasi po, propesiya po yon nakasulat na kung saan si Elias ay darating sa bagong tipan. Yan ang dapat yung malaman. Ngayon, naka-reserve po. Kaya yung salitang langit, hindi po yung ikatlong langit para nakarating na sa ikatlong langit si Elias. So mamaya makikita natin ano, para magkaroon lang tayo ng idea sa mga bagay na nangyayari. Kaya si Elias po ay, ang sabi dito no, ginawa ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya. Ano bang ginawa? Ayon sa binasa natin kanina, pinugutan ng ulo si Juan Bautista. At iyon na nga po si Elias na dumating na kung saan ay nangangaral ng bautismo para ihanda ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Tuloy natin. Ngunit bakit nasusulat din na ako na anak ng tao ay magtitiis ng maraming hirap at itatakwil ng mga tao? Ibig sabihin, kung anong ginawa kay Elias dahil ay propesiya, ganun din ang gagawin sa ating Panginoon Kristo. Nakita po? Nagtiis din na maraming hirap. Kaya nangyari sa ating Panginoon Kristo ay ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Pero sa kabutihan ng Diyos, ang kaibahan po ng dalawang ito, no, si Elias, bubuhay muli pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Pero si Kristo, dahil anak siya ng Diyos Ama, binuhay na muli sa ikatlong araw. Amen? Kaya wala na siyang kamatayan at nakabalik sa Ama ang ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, si Kristo po ay anak ng Diyos, tunay na Diyos, at siya din po ang tagapagligtas ng sanlibutan. Hudyo ka man o hindi. Ngayon, dahil sa tanong mo, no, huwag ka nang malito, nakaranas po ng kamatayan si Elias. Kaya pagdating ng Panginoon Kristo, lahat ng mananampalataya bubuhayin muli. Base dito sa ating napag-aralan, babalikan po natin yung Hebreo chapter 11 verse 39. Muli natin basahin para maintindihan ninyo lahat ng mga taong mananampalataya pero namatay, bubuhayin uli sila. Para ang plano ng Diyos magkaroon po ng pagsabay-sabay. Walang mauna, walang mahuli. Kasi dapat nating malaman, ang plano ng Diyos para makaranas ng sabay-sabay. Amen? Muli nating basahin ito. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. So bakit kinalugdan? Kasi sumunod sila. Sina Elias, sina Enoch, sina Abraham, sina Abel, at sino-sino pa. Kung babasahin ninyo ang chapter 11 nito, usisahin ninyo na lahat ng sumunod at nanampalataya nagkang mamatay. Pero bandang huli, ito ang sabi ng Panginoon, maging tayong mga mananampalataya kung mamamatay, huwag kayong mag-alala, bubuhayin din naman uli sa takdang panahon. Muli natin basahin itong 40 para maintindihan ng lahat. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos. Tandaan po ninyo ha. Plano ng Diyos yan, hindi man pwede natin pakialaman. Tandaan ninyo po mga kapatid sa pananampalataya, maging kayo Mark, no? Pag ang plano ng Diyos ay hindi natin pwedeng pangunahan. Kaya malinaw po dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Tayo ngayong na nakikinig at nabubuhay. Kung mamatay ka man ngayon, huwag ka mag-alala. Bubuhayin ka rin. Pero dapat sumasampalataya ka at sumusunod. Pero kung hindi ka naman sumasampalataya, wala kang pagsunod, ay makakasama ka doon sa parusa ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, matuto tayong sumunod sa kanyang mga pamamaraan at utos, at ang importante, ang unang hakbangin, sumampalataya muna tayo. Nang sa ganon, ma-develop yung ating paglagong espiritual, makasunod tayo sa kanyang mga plano at utos, sa kanyang pamamaraan, nang sa ganon, maging kabahagi tayo sa kanyang plano. Kasi marami pang mga tao na hindi nakakaalam ng ganitong mabuting balita ng kaligtasan. Kaya bandang huli, ang sabi dito, dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila.
Kaya sila muna ang mabubuhay. Tapos tayong mga nabubuhay kung dumating ang Panginoon, buhay tayo, ay siyempre isasama din yung mga taong sumusunod, sumasampalataya, 'di ba? Alam yung kalooban ng Diyos, ginagawa yung kanyang kalooban. Tingnan ninyo ho, kung hindi ka sumusunod sa kanyang pamamaraan at utos, pagdating ba ng langit, gano'n ka rin, hindi ka marunong sumunod, libat hindi ka makakapasok. Ang gusto ng Diyos sa kanyang mga pamaraan at utos, marunong ka sumunod. Kaya pagpasok mo ng ikatlong langit do sa tahanan ng Diyos, ay siyempre kalulugdan ka ng Diyos. Kaya kinalugdan yung mga naunang mga mananampalataya na sumusunod sa Diyos, kaya sila'y nagpapahinga. Ngayon, balikan natin yung sinasabi mo dito sa bagay nito, no? Para magkaroon ka ng idea. Brother Owen, dahil sa turo mo, wala pang nakakapunta sa langit na tao. Di ba't wala naman po? Maging si Elias naman, sinasabi nating langit, pero hindi do sa ikatlong langit. Ano? Di yan, pinapakita lang tayo, magkaroon lang tayo ng kaisipan para makita lang natin yung plano ng Diyos. O kaya do sa mga tumitilig sa atin mga nakalipas na pag-aaral na ay may nakarating na sa langit, katulad nito si Elias, nakaranas pala ng kamatayan. Ngayon, ang ating aalamin, nung siya ay kinuha ng Panginoon na sa pamagitan ng ipo-ipo, dinala sa langit. Ano yung langit? Kasi merong ganitong pangungusap para magkaroon lang tayo ng idea, ano po, hindi tayo malilito. Basahin natin yun. Ngayon mga kapatid, ngayon mga kapatid ko sa pananampalataya, maging kay Mark, ano, ating unawain ang pangungusap na ito, no, sa Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. Ngayon, basahin natin muna sa ibang salin, ano, para bago natin ituloy ang pangungusap na ito. Sabi naman dito sa ibang salin, yung Apokalipsis po ay pahayag po sa ibang salin, ano, para maintindihan natin. Kasi yung Apokalipsis ay hindi na agad natin maget. Ano ba yung salitang Apokalipsis? Para mai-translate natin sa madaling unawain, iyan po yung salitang pahayag. Basahin natin. Diyan din po sa 6:9. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, ang tinutukoy po diyang tupa si Kristo. Yung ikalimang selyo, ito po yung bagay na kung saan ay hawak ng Panginoong Hesus ang mga bagay at magaganap at mangyayari. Dapat alam natin ang mga bagay na yan. Ano? Kasi po yan ay mga ganap at mangyayari sa panahon niya. Ito po yung naipahayag kay Juan na kung saan ay maisulat para makita natin yung huling panahon na magaganap. Amen? So, ulitin natin para malaman natin. Nang tanggalin na ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. So si Elias po nangangaral ng salita ng Diyos. Diyan ba nakasama si Elias nung panahon? Di ba? Nung panahon pa ho nangangaral na ng mabuting balita, maging sa lumang tipan, ang ipinapangaral pananampalataya. Kasi ang ibang paniniwala, ang pananampalataya daw ngayong bagong tipan. Yan po ay nasa lumang tipan pa. Naroon na po yung itinuturo ang pananampalataya. Sa panahon pa ni Abel, yan dapat inyong malaman. Kasi yung iba nagtuturo, ang pananampalataya daw ay noong pumasok ang bagong tipan. Mali po. O, bibigyan ko po kayo ng idea. Sa panahon pa ni Abel, may pananampalataya na. Basahin natin sa Hebreo chapter 11. Doon natin makikita. Doon nagsimula po yung mga bagay na itinuturo sa panahon pa ng lumang tipan, may pananampalataya na ang tinuturo. So basahin po natin. Hebreo 11:4. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. So malinaw po. Sa panahon pala ni Abel, may pananampalataya na. Nakita po ninyo? Kaya kung babaybayin ninyo yan, lahat ng pananampalataya na mga tinawag ng Diyos ay nagkang mamatay. At para pagdating ng panahon, sabay-sabay papasok ng kaharian ng Diyos sa banal na lungsod na inihanda ng Diyos. Kaya kaibigang Mark Vince, sana naunawaan mo
Nalito ka ba nung hindi pa naipapaliwanag ito, 'no? Kasi nga po, may nabasa tayong langit at yung langit na yon maaaring dambana na tinutukoy pero hindi yun ikatlong langit. Nakita po ninyo? So, dapat magkaroon tayo ng idea, kaalaman sa mga salita ng Diyos. Kasi nga po, kung ang alam lang natin ay yung mga narinig lang natin, hindi tayo nagsasaliksik, hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nagbabasa, uunawain mo yung mga nakasulat. Ibig sabihin po ba, si Juan Bautista at si Elias ay iisa? Kayo sumagot. Kung iisa yon, kung nakaranas ng kamatayan si Juan Bautista, kung ang tinutukoy na yun ay si Elias, ay di nakaranas ng kamatayan si Elias. Ang tanong, nakapunta ba siya ng langit? Kung hanggang ngayon, patay pa sila dahil hindi pa natatanggap yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Nakita po ninyo? Ayan po. Uulitin ko para maging malinaw po sa inyo itong bagay na ito. Hebreo chapter 11 verse 39 to 40. Puntahan uli natin para maging malinaw sa inyo. Kinalagdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila, ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Bakit? Ito po ang dahilan sa verse 40. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin dahil nais niyang makasama nila tayo. Tandaan po niyo, nila. Sino ba nila? Sila yung tinutukoy, yung mga naunang mananampalataya na namatay. At tayo naman, kapag tinupad na po yung pangako na sila'y bubuhay muli para makapasok ng banal na lungsod, at mga panahon ngayon na kung saan ay, alam nyo po, kapag nasa eternity ka, wala dong time, hindi naiinip. Akala nyo, ang tagal-tagal naman. Wala pong limit doon, walang oras sa eternity. Kaya dito, nalilito lang tayo, iba yung panahon natin. May panahon kasi po, may nabubuhay tayo, may tatlong panahon. Kaya tayo, kung kailan natin ngayon, para maintindihan natin, no, para magkaroon ng tayo ng takot sa Diyos, tingnan ninyo ang lifespan ng tao. Hanggang kailan tumatagal ang buhay ng tao. Kaya hanggat ikay may buhay, may pagkakataong kilalanin ng Diyos, kilalanin mo na. Nang sa ganun para makasama ka sa kalangit. Bakit? Pag namatay ka na hindi mo nakikilala ang Panginoon, hindi natin alam ang patutunguhan mo. Kasi ang gusto ng Diyos, sumampalataya tayo. Bakit? Pag hindi tayo Kapag hindi tayo sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, anong kahantungan? Ito po ay nakasulat sa Aklat ng Juan, chapter 3, verse 18. Ito ang kahantungan. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Iyon po. Kapag hindi ka ngayong nakilala mo ng Panginoon at ikaw ay patumpik-tumpik, ayaw mong kilalanin ng Panginoon, yan, nakalagay po, may hatol na. Ibig sabihin, may kaparusahan na. Malinaw po yan sa sulat ni Apostol Juan. Dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Baka ang alam ninyo, kay Jesus lang kayo sasampalataya. Malinaw din po sa kanyang mga sulat, Juan 14:1, maging dun sa kanyang ama, sasampalataya din tayo. Malinaw po ang sinasabi dito sa kanyang mga sulat, basahin po natin. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, doon sa Ama, na nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Sasampalataya din tayo sa Kanya. Kaya po, malinaw dito na sumampalataya rin naman kayo sa akin. Mismo ang ating Panginoon Sus ang nagsasalita. Maliban sa kanyang mga salita, wala na tayong idadagdag na dapat sampalatayanan. Ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, katotohanan. Kaya sinabi ng ating Panginoon Kristo, kung ikay nagkakaroon ng bagabag, takot, pangamba, pag-aalinlangan, alisin mo yan sa iyong puso. Ang importante, sumampalataya ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, maging sa ating Panginoon Kristo na isinugo ng Ama, sampalataya natin. Okay po ba? Kaya ngayon, kung naliwanagan po ang ating pong nagtatanong na si Mark, na para hindi siya malito, nakaranas ba ng kamatayan si Elias? Kayo po ang sumagot. Dahil malinaw ko po na ipinapaliwanag sa inyo, binasa ko po sa kasulatan na kung saan ay wala pa pong nakakarating sa ikatlong langit. Ano po? Ang gusto ng Diyos sabay-sabay papasok sa kanyang kaharian. Amen? Tama po ba?
Wala yung pagkakaiba kapag sa isang bus ang gusto sabay-sabay, aalis. Kung ika'y maiiwan, hindi ka makakasama, 'di ba? Kahit ika'y mauna na sumakay ng bus, hindi naalis, ang gusto ng Diyos, kung kukumpara natin sa bus, ang driver nag-aantay na punuin yung sasakyan. Amen? Para sabay-sabay kayong aalis at makakarating doon sa pupuntahan. Aalis na agad yung bus, kasama ka naman doon, siyempre iintayin ka. Gano'n? Kung ma-delay man, hindi importante kung ma-delay ang biyahe. Ang importante makasama yung mga nakalista. Gano'n din po sa espirituwal na paghahatid ng Diyos sa langit, ang gusto ng Diyos sabay-sabay. Muli natin balikin ito, 'no, para maintindihan ninyo ang nilalaman ng kasulatan. Hebreo 11:40, ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Malinaw naman po ito, di ba? Hindi po ako para magsalita ng kasinungalingan. Lahat ng aking isinasabi, pinapaliwanag, nakasulat, nasusulat. Para hindi manggaling sa akin ang paliwanag. Malinaw po ba? Sana po ay nakaunawang lahat. Kaya Mark Beans, naliwanagan ka na? So ibig sabihin na si Elias ay hindi pa nakakarating ng langit. Nakaranas nga ng kamatayan. Okay? So salamat sa iyong tanong dahil nabigyan po natin ito ng paglilinaw. Kaya kung ikaw ay bago sa ating channel at naintindihan mo at naunawaan mo, please like and subscribe to our channel. Bakit? Napaka-importante. Mahirap po magpaliwanag kung walang paggabay ng Panginoon. At kung wala rin tayong ebidensya na kasulatan, hindi natin ito maipapaliwanag ng tama. Kaya salamat sa banal na kasulatan, ipinapaunawa sa atin yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. Pagpalain ka, Mark, sa iyong tanong, naway sumama ka sa aming tamang pananampalataya. Ang aming pong pananampalataya, hindi Trinidad, hindi isang Diyos, kundi sasampalataya tayo doon sa Ama at sa kanyang anak. Malinaw sa mga sulat ni Juan, John 14:1. Okay? Huwag kang magalumihana ng iyong puso, huwag kang magkaroon ng pangamba at takot. Ang importante, napakinggan natin mismo sinalita ni Kristo, yung ganung tamang pananampalataya. Iyan po ang unang hakbangin ng ating pananampalataya. Sumampalataya ka sa Diyos at kay Hesukristo, kilalanin mo siya at sundin mo ang kanyang pamaran at utos, ililigtas ka sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Amen? Okay, so hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral. Naway nadagdagan muli ang ating kaalaman, kaya huwag kang makalimot na mag-subscribe. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos ang kapurihan, kapangyarihan at kadakilaan sa Diyos Ama at sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Bye-bye po sa inyo lahat at hanggang sa muli. To God be the glory. Amen.